Nagsisimula ang ating kwento kung saan ang mga pakpak ng demonyo, na tuwid na tumubo mula sa kanyang mga kamay, ay biglang pumaimbulog pataas. Napasigaw siya dahilan upang magtakbuhan ang mga tao sa lungsod, ang ilan ay napako sa kanilang kinatatayuan sa matinding takot. Ang isang batang lalaki ay nakatitig sa demonyo, tila na hipnotismo. Ang mga lumilipad na alangasngas ng kidlat ay sumasalamin sa kanyang mapulang mga mata. Biglang bumalot ang kidlat sa kanyang pisngi, kaya napalingon siya palayo sa nilalang. Unti-unting binalot ng kidlat ang katawan ng bata. Ang sakit na dulot nito ay nagpaliit sa kanyang mga mata, para bang libu-libong pulang sinulid ang tumusok sa kanyang katawan. Napasigaw siya habang bumabalot sa kanya ang kidlat, tila siya'y itinataas sa ere at tinutuyot ng matinding kapangyarihan. Sa langit, lumitaw ang isang kulay rosas na bilog, mukhang isang maliit na bola. Habang papalapit ito sa mukha ng bata, lalo itong lumaki. Nang dumampi ito sa kanyang noo, agad itong sinipsip ng kanyang katawan. Nagising ang bata. Nakahiga siya sa kama, hindi makagalaw. Iniisip niya kung ano ang nangyari, tila may kakaibang bagay siyang nagising sa loob niya. Napaupo siya at tumingin sa bintana. Muli niyang naalala ang kanyang panaginip, at ang katotohanang 100 taon na ang nakalipas mula nang buksan ng hindi mabilang na dimensional na portal ang mundo. Tumingin siya sa mga bahay sa labas ng kanyang bintana, inaalala kung paano sinalakay ng mababangas na halimaw ang mundo, nagbabanta sa buhay ng sangkatauhan. Naisip niya ang iba't ibang klase ng halimaw at kung paano ang dimensional na enerhiya ang naging dahilan ng pagsibol ng mga talento sa mga tao. Naalala rin niya ang mga panahong wala pang kakayahan ng mga tao at napipilitang tumakas mula sa mga halimaw. Subalit sa gitna ng kaguluhan, may ilan na nagising ang kanilang kapangyarihan at pinamunuan ang sangkatauhan sa tinatawag na panahon ng talento. Biglang may kumatok sa pinto. Narinig niya ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na babae, na tinatanong kung nagising na ang kanyang talento. Tumingin siya sa bato sa kanyang kamay, bigla itong lumiwanag at naglabas ng kuryente. Napagtanto niya na mayroon siyang talento, ngunit mababa lamang ang antas nito. Napakuyom ang kanyang kamao sa inis. Kung mahina ang kanyang talento, mananatili siyang isang hamak na nilalang habang buhay. Bumangon siya mula sa kama at nag-isip kung hindi ako magiging isang mandirigma, paano ko mapoprotektahan ang aking nakababatang kapatid. Muling tumingin siya sa bintana, nang biglang bumukas ang pinto. Isang batang babae ang pumasok na may masayang ngiti sa mukha. Sabik niyang tinanong ang kanyang kuya kung ano ang naging resulta. Ngumiti ang bata at nagsabing, "Siyempre, napakaganda ng resulta." Napahawak sa dibdib ang batang babae, bakas sa kanyang mukha ang tuwa. Ngumiti ang binata at sinabing huwag siyang mag-alala, dahil tiyak na magiging pinakamalakas siyang mandirigma. Tumalon sa tuwa ang batang babae. "Alam ko na ikaw ang pinakamahusay, kuya." Masigla niyang sabi. Nag-alok siyang mag-agahan na sila, dahil inihanda niya ang paboritong pagkain ng kanyang kuya. Kailangan nilang ipagdiwang ang araw na ito. Lumabas siya ng kwarto, ngunit bago pa makasunod ang binata, biglang lumitaw sa harapan niya ang isang sistema ng mensahe. Napatingin siya sa lumitaw na simbolo na may gulat. Ang status window ay nagsasaad na si Yeo ay may mababang antas ng talento sa cultivation, pati na rin ang isang talento sa pagyayelo, mababa at hindi pa nagigising. Pagkatapos nito, tinanong siya ng batang babae kung ano pa ang hinihintay niya at hiniling na gumalaw na siya. Muli niyang tiningnan ang status window, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahan-dahan niyang hinawakan ito, at agad itong napalitan ng isa pang system window. Napamulagat siya habang binabasa ito sa sarili. Oo, mayroon siyang talento sa cultivation, ngunit mababa lang ang antas nito. Sa sandaling iyon, hinawakan siya ni Yeo sa kamay at hinayla papunta sa kusina. "Bilasan mo, baka lumamig ang pagkain," sabi ng kanyang kapatid. Isang kulay rosas na liwanag ang bumalot sa kamay ng batang babae, at sa sandaling iyon, nagulat si Yesen nang lumitaw ang ilang system window sa harapan niya. Nang tingnan niya ang status window ni Yeo, isang bagong tala ang lumitaw sa tabi ng kanyang talento, nagsasaad na maaari itong kopyahin. Ngunit hindi niya palubos na nauunawaan kung paano ito gumagana. Biglang nagtanong ang status window kung nais niyang kopyahin ang talento. Napatingin si Yesen sa kanyang kamay at napaisip, kung kaya niyang kopyahin ang talento ng ibang tao, hindi pa pala lubusang walang pag-asa ang lahat.
Pagdating nila sa kusina, masayang sinabi ni Yeo na niluto niya ang paborito niyang braised pork. Salamat, sagot ng binata, habang nakatingin sa mainit pang mga putahe sa mesa. Patuloy na nilalagyan ni Yeo ng pagkain ng plato ng kanyang kuya. Habang kumakain, iniisip ni Yesen kung gaano kaganda ang kakayahan niyang manggopya ng talento, pero hindi niya maaaring subukan ito sa kanyang kapatid. Gayunpaman, mas mahusay ang pangunahing talento ni Yeo kaysa sa kanya, dahil ang kakayahang mag-freeze ay isang pambihirang talento. Kapag tuluyan itong nagising, tiyak na mahihirapan ang kanilang mga kaaway. Kumuha siya ng piraso ng karne at napatingin sa mga larawan sa likuran niya, mga larawan ng kanilang mga magulang. Isang lalaking may ngiti sa mukha at isang babaeng may maamong ekspresyon. Kung pinapanood nila kami ngayon, naisip niya, siguro panatag na sila. Sa labas, ang langit sa ibabaw ng lungsod ay halos walang ulap. Naglakad si Yesen sa bangkita, sa oras na iyon, kakaunti lamang ang tao sa lansangan. Napagpasyahan niyang subukan ang kanyang talento. Lumapit siya sa isang dumaraang tao, at biglang lumabas mula sa kanya ang pabilog na alon ng enerhiya. Napagtanto niya na karamihan sa mga tao sa paligid niya ay may mabababang antas ng talento. Napaisip siya, mukhang ang epektibong saklaw ng kanyang kakayahan ay mga 3 metro lamang, at tila hindi ito sapat. Ibinulsa niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko ang ulo, iniisip na ang mga mabababang talento ay halos walang silbi sa kanya. Kailangan niya ng kahit man lang katamtamang antas ng talento upang magamit ito ng maayos. Ngunit kahit pa mababa lamang ang kanyang talento, maaari na siyang magtungo sa akademya upang pagmasdan ang sitwasyon. Habang naglalakad, napag-isip-isip niya na ang pagkopya ng talento ng ibang tao ay maaaring magbago ng orihinal na kakayahan nito. Dahil dito, mukhang hindi niya ito maaaring gamitin agad sa akademya. Habang siya ay sinusuri, napangiti siya nang may pumasok na ideya sa isip niya. Oo, napadpad siya sa Fifth Lenhai Academy. Tumingin siya sa malaking tarangkahan kung saan abala ang mga nakabaluting mandirigma. Inisip niya ang lugar na ito at napag-isipan na tiyak na maraming tao rito ang may katamtamang antas ng talento. Ngumiti siya, dahil sa kanyang kakayahan, tiyak na magiging mas malakas siya kaysa sa iba. 10 araw ang lumipas. Sa loob ng Lenhai Fifth Academy, sa Training Ground No. 3, narinig ang malalakas na sigaw. Kung nais ninyong maging mga mandirigma, kailangan muna kayong maging mga disipulo. At upang maging disipulo, kailangang dumaan muna kayo sa matinding pisikal na pagsasanay. Sa gitna ng mga mag-aaral, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa lupa habang nagbibigay ng paliwanag. Kasama ni Yesen ang iba pang mga estudyante, nakikinig sa kanya. Tandaan, ang pagsasanay ay magiging matagumpay lamang kung magagawa ninyong ituon ang enerhiya sa antas ng dibdib. Biglang may sumigaw mula sa hanay ng mga estudyante. Guro, may nawalan ng malay. Tumayo ang guro mula sa lupa at malamig na sumagot, huwag niyong intindihin ang mga walang halaga. Ang tanging may pagkakataong maging mandirigma ay ang mga kayang ituon ang kanilang enerhiya. Napaisip ng malalim si Yesen. Bakit ako nabibigo? Posible bang masyadong mahina ang aking talento sa cultivation? Sa huli, inutusan sila ng guro na tumigil na para sa araw na iyon. Sa lahat ng estudyanteng naturuan ko, kayo na yata ang pinakawalang kwenta. Napatingin siya sa kanila na may pangungutya. Kung nais niyong magtagumpay, tularan niyo si Chen Dong. Siya ang dapat ninyong gawing ehemplo, hindi ang pagiging walang silbi. Basang-basa ng pawis si Yesen habang naglalakad sa akademya kasama si Jiang. Napatanong siya, sino ba si Chen Dong? Ipinaliwanag ni Jiang, hindi siya pangkaraniwang tao. Naging disipulo siya sa loob lamang ng kalahating buwan. Ngayon, siya mismo ay tinuturuan ng pinuno ng akademya. Dahil dito, napagtanto ni Yesen na hindi maaaring mababa ang talento ni Chen Dong. Ngumisi naman si Jiang at may inilabas na papel. Tingnan mo ito, aniya. Nang tingnan ni Yesen, napansin niyang may pirma ni Chen Dong sa papel. Mayabang nang umiti si Jiang. Hihintayin ko ang araw na mapantayan ni Chen Dong ang lakas ng pinuno ng akademya. Siguradong mabebenta ko ito ng mahal. Gusto kong malaman kung ilang buwan tatagal ang kikitain ko rito. Napangiti na lang ng pilit si Yesen. Biglang naging maingay ang paligid. Ang mga estudyante ay nagsisigawan, dahil sa pagdating ni Ching Dong.
Lumabas mula sa pulutong ang isang binata. Kumaway siya at binati ang lahat. Walang pag-aalinlangang sumugod si Jiang papunta kay Chendong. Pirmahan mo ulit ito para sa akin. Sigaw niya. Samantala, lihim nang umisi si Yesen. Dumating na siya. Habang abala si Chendong sa pasasalamat sa isang babaeng humahanga sa kanya, naisip ni Yesen na ito na ang tamang pagkakataon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang i-scan si Chendong. Lumitaw ang status window sa harapan niya. Ngumiti siya nang makita ang nakasulat. Chendong katamtamang antas ng cultivation talent. Napagdesisyonan niyang lumapit at bumati rin. Samantala, mukhang sarap na sarap si Chendong sa atensyon ng lahat. Pero bigla siyang nagsalita. Tumahimik ang lahat. Narito ako hindi lang para bumati, kundi upang palakasin ang inyong loob. Sa halip na ang mga guro, kaya dapat nilang kalimutan ang tungkol sa pagpirma ng mga otograpo dahil kung may makaalam, pagtatawanan sila. Sa pagkakataong iyon, hiniling ni Yesen na makipagkamay. Inabot ni Changdong ang kamay ni Jiang at sinabing magtatagumpay siya, pagkatapos ay binati niya ng magandang kapalaran ang isang babae. Sunod naman ang isa pang babae, at sa huli, iniabot niya ang kanyang kamay kay Yesen. Tumingin si Yesen nang may pananabik sa kamay na inilahad sa kanya, unti-unting lumitaw ang isang ngiti sa kanyang labi. Habang iniaabot nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa, nagdikit ang kanilang mga palad at isang kulay rosas na liwanag ang bumalot sa kanila. Pinagpala ni Changdong ang batang lalaki ng swerte. Umalis si Changdong sa gitna ng masayang hiyawan. Nang naisip ni Yesen ang kanyang ginawa, sinundan niya ng tingin ng papalayong binata, may tusong ngiti sa kanyang labi. Nang gabing iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tinakpan ng ulan ang buong kagubatan. Tumingin si Yesen sa status window, kung saan nakasaad na matagumpay niyang nakupya ang mid-level cultivation talent. Pagkatapos nito, iminungkahi ng sistema na simulan ang pagsasanib, ngunit hindi alam ni Yesen kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Naaalala niya ang pangitain, kung paano siya sumigaw sa tama ng kidlat at kung paano siya binalot ng matinding sakit. Pinag-isipan ni Yesen ang tunay na kahulugan nito. Sa wakas, nagpasya siyang subukan at muling tumingin sa status window, pinipili ang opsyon upang simulan ang pagsasanib. Biglang bumalot sa katawan ng binata ang isang malakas na enerhiya, at isang matinding sakit ang dumaloy sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang kasuotan. Napasigaw si Yesen, hindi na niya kinaya ang sakit. Napaluhod siya sa lupa, hindi maintindihan kung bakit siya nakakapit ng mahigpit sa lupa habang iniisip ang tungkol sa pagsipsip ng talento, kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa matinding hapdi. Sa di kalayuan, muling tumama ang kidlat sa kagubatan. Sa wakas, nakaupo na si Yesen. Humihingal siya, tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi. Ipinakita ng status window na mayroon na siyang mid-level cultivation talent. Ngumiti siya, iniisip na nagtagumpay siyang kopyahin ang talento at tumaas ang kanyang antas ng cultivation. Sa isip niya, sulit ang sakit na ito. Biglang lumitaw sa harap niya ang isa pang status window, nagsasaad na ang recharge time ng kanyang kakayahang kumopya ng talento ay tatagal ng 30 araw. Nagulat si Yesen sa impormasyong ito, sa loob ng isang buwan, muli niyang magagamit ang kakayahang ito. Napagtanto niyang isang nakakatakot na kapangyarihan ang taglay niya. Umupo siya sa lupa sa posisyong itinuro ng kanyang guro, nais gawin ang ehersisyong itinuro sa kanila. Isang ipo-ipo ng enerhiya ang umikot sa kanyang dibdib. Sa kanyang pagtataka, naisip ni Tian, ito na iyon. Dahil sa lakas ng enerhiya, nagsitayuan ang kanyang buhok. Napagtanto niyang, dahil sa kanyang mid-level talent, madali na niyang magagawa ang ehersisyo. Lumakad siya palabas ng kuweba, iniisip kung anong uri ng mandirigma ang naghihintay sa kanya sa labas. Doon, nakita niya ang isang paikat na kidlat. At sa sandaling iyon, nagpasya si Yesen, maging isang dakilang mandirigma. Ang batang lalaki ay punong-puno ng determinasyon. Isang buwan ang lumipas, at isang maliwanag na puting buwan ang lumitaw mula sa likod ng mga ulap. Inilawan nito ang isang mabilis na anino, isang puting lobo na tumawid sa napakalayong distansya sa isang malawak na paglukso. Ibinuka ng halimaw ang mga pangil nito. Samantala, isang maliit na batang babae ang mahigpit na humawak sa kamay ng kanyang ama at nagtanong kung ano ang kanilang hapunan. Tinawag siyang mahal ng kanyang ama at tinanong kung ano ang gusto niya. Habang naglalakad,
Iniisip ni Yesen na kahit naging disipulo na siya, malayo pa rin ang kanyang tatahakin upang maging isang ganap na mandirigma. Sa di kalayuan, patuloy na pinag-uusapan ng mag-ama ang tungkol sa isda bilang hapunan. Bago sila naghiwalay ng landas, nangako ang ama na lulutuin niya ang isda pagbalik niya. Sa kabilang banda, iniisip ni Yesen na si Changdong ay may pribilehiyong mag-aral ng isa-isa kasama ang pinuno ng akademya, kaya't mas mabilis ang kanyang progreso. Biglang, isang bagzo ng dugo ang tumilamsak sa ere, pulang-pula sa ilalim ng buwan. May isang lampara ang bumagsak sa sahig na may malabong tunog ng pagkabasag. Isang halimaw ang umatake sa lalaki. Naramdaman ni Yesen na may mali. Agad siyang lumingon at nasal-ayan ang dugo sa lupa. Ang halimaw ay itinulak ang sugatang lalaki sa aspalto gamit ang isang napakalaking paa. Sa gitna ng kanyang pagluha, tinawag ng batang babae ang kanyang ama. Umungol ang lobo, at may mainit na singaw na lumabas mula sa kanyang bibig. Napako si Yesen sa kinatatayuan niya. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. Ang iba'y napasigaw sa takot habang ang ilan ay nagtakbuhan, sinisigawan ng isa't isa na may isang halimaw na pumatay ng tao. Pinanood ni Yesen ang lobo, iniisip kung ganito nga ba ang uri ng mga halimaw sa mundong ito. Ngunit sa halip na tumakbo, ang batang babae ay hindi kumilos at pinanood lamang kung paano nilamon ng halimaw ang kanyang ama. Ang mukha ng lobo ay nababalot ng dugo. Isang biglaang ingay ang palm unit sa katahimikan. Napagdesisyonan ng halimaw na atakihin ang bata, ngunit mabilis na hinayla ni Yesen ang dalaga palayo. Nailigtas siya sa mismong ilalim ng matatalas na mga kuko ng lobo. Mabilis itong gumalaw, masyadong mabilis. Sa takot, napaisip si Yesen na hindi sila makakatakas. Bigla, isang lalaki ang bumagsak mula sa itaas, damapos sa ibabaw ng lobo. Gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang kamao, ngunit nagawa ng halimaw na iwasan ang suntok. Muling umatake ang lalaki, ngunit tumalbog palayo ang halimaw, nag-iiwan ng mga piraso ng bato sa ilalim nito. Muli itong yumuko sa lupa, naghahandang tumalon. Ang mga mata nito ay kumislap ng matingkad na pula. Huminga ng malalim ang lalaki at nagsalita, paumanhin sa pagkaantala. Kumunot ang kanyang noo. Itinanong ni Yesen kung sino siya, at sinagot siya ng lalaki, tawagin mo akong Captain Windwolf. Pagkatapos ay bumaling ang lalaki kay Yesen. Hayaan mong ako ang humarap sa Silver Moon Wolf. Protektahan mo ang bata, sabi niya. Tumango si Yesen. Naiintindihan ko, Kapitan. Sa isang iglap, sumugod si Captain Windwolf patungo sa lobo, at hinamon itong lumaban. Ang kanyang espada ay hamati sa hangin, at nagsimula ang matinding labanan. Mabilis na tinakpan ni Yesen ang mga mata ng batang babae. Huwag kang titingin, bulong niya. Nagpatuloy ang laban. Sinigaw ni Captain Windwolf na napakalakas ng halimaw. Muling ikinampay niya ang kanyang espada, ngunit hindi pa rin ito tumama, napakabilis ng lobo sa pag-iwas. Sa bawat atake, patuloy silang nagsagupaan, kapwa hindi nagpapatalo. Hindi tumigil sa pag-atake ang lalaki habang sumisigaw, tulad ng inaasahan, napakaliksi ng Silver Moon Wolf. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Ngunit hindi pala siya nag-iisa. Mula sa itaas, tumalon pababa ang ilan pang mandirigma. Matalim ang tingin ng lobo sa mga dumating na mandirigma, ngunit napagtanto nitong masyado na silang marami. Sinubukan itong umatras mula sa labanan, ngunit hindi hinayaan ng mga mandirigma. Mabilis silang lumingon kay Captain Windwolf, na agad namang sumigaw, saktong-sakto ang pagdating ninyo. At muling pumwesto para lumaban. Mabilis na sumugod ang mga mandirigma upang tumulong. Sa gitna ng matinding labanan, ang espada ay nabahiran ng dugo. Magkasalpukan sina Captain Windwolf at ang Silver Moon Wolf sa isang brutal na labanan ng walang armas. Isang mandirigma ang lumapit, itinaas ang kanyang espada at nagtanong, patay na ba ang halimaw? Ngunit biglang bumigwas ang matalim na kuko ng lobo. Napakunot noo ang kapitan. Biglang sumigaw ang lobo, at napaatras ang mga mandirigma. Maging alerto, sigaw ng kapitan. Pumasok ito sa bloody flash state. Isang mandirigma ang tinamaan ng halimaw at napaatras, duguan. Nagawa ng kapitan na pigilan ang halimaw, ngunit sa huli, pinili nitong tumakas. Pinanood ni Yesen ang halimaw, tila naakit sa kakaibang aura nito. Nilapitan siya ng kapitan at sinabing huwag mag-alala, maaari nilang sundan ang bakas ng dugo na iniwan ng halimaw.
Ngumisi si Captain Windwolf. Hindi ito makakatakas. Sa di kalayuan, sa bubong ng isa sa mga gusali na patutunguhan ng lobo, may isang figure ang lumitaw. Isang babaeng may hawak na pana ang naghanda para sa pag-atake. Ikinasa niya ang kanyang palaso at sumigaw, "Matagal kitang hinintay." Pinakawalan niya ang pana. Lumipad ito sa ere, diretso sa lobo. Mabilis na tumatalo ng halimaw mula sa isang gusali patungo sa isa pa. Napansin nito ang paparating na palaso sa huling sandali, samilaw ang mga mata nito, ngunit huli na ang lahat. Tumama ang palaso sa target, at bumagsak ang lobo, pad-apas sa lupa. Ngumisi si Captain Windwolf. "Masyado ka pang mahina para lumaban sa amin." Sa paligid, nagsimula ng magsaya ang mga mandirigma, nagbubunyi sa kanilang tagumpay. Ngunit biglang napalingon si Yeson nang lumitaw ang isang status window sa harapan niya. Nagpakita ito ng impormasyon tungkol sa mga talento ng halimaw, low-level blood talent at basic-level speed talent. Napanganga si Yeson sa kanyang nakita. Ito ang mga talento ng halimaw. Bulong niya sa sarili, ngunit biglang nanginig ang paa ng lobo. Lumapit si Yeson upang makita ito ng mas maigi. Habang abala ang mga mandirigma sa pag-uusap tungkol sa kung gaano kahirap labanan ang mga mabilis na halimaw, nagsimula silang magplano na mag-inuman. Hindi nila napansin na unti-unting bumangon ang lobo. Napansin ito ng kapitan at agad na sumigaw, "Maging handa." Buhay pa ang halimaw. Lumingon ang lahat. Muli na namang sumigaw ang halimaw, ang boses nito'y punong-puno ng galit. Matalim na tiningnan ito ni Captain Windwolf, inis na inis. Napakatibay talaga ng mga halimaw na ito. Isang mandirigma ang nagtanong, "Ano ang gagawin natin?" Ngumiti ang kapitan at sumagot, "Huwag mag-alala. Mahina na ito. Ako na ang bahala." Humarap ang captain kay Yeson at sinabi na hindi ligtas dito, kaya dapat siyang umalis kaagad kasama ang dalaga. Tumingin siya sa mga bata at tinanong kung naririnig siya ng mga ito, dahil hindi ngayon ang tamang oras upang manatiling nakatayo lang. Napangiti si Yeson nang may kasakiman, iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon. Agad siyang sumabak sa laban, na labis na ikinagulat ng kapitan. Iniunat ni Yeson ang kanyang kamao upang umatake, pinasok niya ang halimaw. Muling sinuntok ni Yeson ang lobo, at nang lumabas ang status window, inihayag nitong matagumpay niyang nakupya ang talento ng halimaw. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa patuloy niyang pag-atake. Sinira niya ang halimaw sa kabila ng patuloy na paglabas ng status window. Walang awang binugbog niya ang lobo, sunod-sunod niyang hinampas ito habang nagpapatuloy ang mga abiso sa status window na nagsasabing nakupya na niya ang talento ng halimaw. Sa huli, bumagsak ang lobo. Ngumiti si Yeson at itinaas ang kanyang kamao upang muling umatake, ngunit sinalo ni Kapitan Windwolf ang kanyang kamay at sinabing tumigil na siya dahil patay na ang halimaw. Ngayon ay nakasisiguro na si Yeson na nakupya na niya ang talento. Inalis niya ang kanyang kamay mula sa katawan ng halimaw. Tumaliko si Kapitan Windwolf sa kanyang mga mandirigma at sinabing kailangan nilang linisin ang lugar. Inutusan niya silang alisin ang mga bangkay ng lobo at ng lalaki, at inatasan ang mamamana na alagaan ang dalaga. Pagkatapos ay humarap siya kay Yeson at pinasalamatan ito sa kanyang tulong, sabay sabing ikinagagalak niyang mapasama ito sa kanyang pangkat kapag naging ganap na siyang mandirigma. Ngumiti ang bata ng may pananabik. Bumagsak ang gabi sa lungsod. Naisip ni Yeson na hugasan ang dugo sa kanyang mga kamay. Naglinis siya sa pampublikong palikuran at napaisip na hindi siya maaaring magpakita kay Yeyu sa ganoong anyo. Sandali siyang natigilan. Huminga siya ng malalim, nagbuga ng singao, at naglakad pa uwi. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto at dahan-daang pumasok sa bahay. Napansin niyang natutulog si Yeyu sa sopa. May binubulong ito tungkol sa kanyang kapatid sa gitna ng kanyang pagtulog, at bahagya itong ngumiti. Napabuntong hininga ng may ginhawa si Yeson. Tiningnan niya ang nakahandang hapagkainan at naisip na ngayon ang unang beses na nakakita siya ng halimaw sa totoong buhay. Kumuha siya ng kumot at tinakpan ang kanyang kapatid. Napaisip siya na ang aktwal na pakikiharap sa mga halimaw ay mas nakakatakot, hindi lang 10, kundi daan-daang beses na mas kahindik-hindik kaysa sa mga kwento tungkol sa kanila. Tinitigan niya ang mahimbing na natutulog na dalaga at naisip na para sa kaligtasan ng kanyang kapatid, kailangan niyang maging isang mandirigma sa lalong madaling panahon. Pumasok si Yeson sa kanyang silid, may hawak na tuwalya.
Naupo siya sa kanyang kama at pinag-isipan ang isang bagay, maaari bang pagsanibin sa katawan ng tao ang mga talento ng halimaw? Biglang lumitaw ang isang sistema ng status window sa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Naisip niyang malamang ay mas masakit ito kaysa sa huli, marahil ay maaaring maging nakamamatay. Ngunit kailangan niyang maging mas malakas upang maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay. Ipinakita ng status window ang mga talento ng lobo nang maisip ni Tan na gagawin niya ito anuman ang mangyari. Isinubo niya ang tuwalya, kinagat ito ng mahigpit, at biglang tumagos sa buong katawan niya ang matinding sakit. Ipinahayag ng sistema na nagsimula na ang pagkopya ng talento sa bilis. Bumagsak si Yesen sa sahig, nanginginig sa sakit, habang ang kanyang mga kamay ay nababalot ng pawis. Pakiramdam niya ay unti-unting nabibiyak ang kanyang mga buto. Biglang may nangyari sa kanyang binti, nabaluktot ito sa isang hindi likas na paraan. Tahimik siyang napasigaw sa hapdi. Nang tingnan niya ang kanyang paa, tila ito ay nabali. Sa kanyang pagkadismaya, naisip niyang nabigo ang pagkopya. Isang pulang tabing ang bomb-alot sa kanyang paningin, at ang huling bagay na pumasok sa isip niya bago mawalan ng malay ay si Yeo. Pagsikat ng araw, nagising si Yesen sa sahig ng kanyang silid. Agad siyang bumangon, litong-lito kung buhay pa ba siya o ano ang nangyari. Dali-dali niyang tiningnan ang kanyang mga kamay at sinuri ang kanyang binti. Inisway niya ito at biglang nadama ang isang pambihirang lakas na bomb-alot sa kanyang katawan. Muli niyang inisway ang kanyang binti at nagulat nang maramdaman niyang magaan na parang balahibo ang kanyang katawan. Laking gulat niya nang lumabas sa status window na mayroon na siyang pangunahing antas ng talento sa bilis. Napagtanto niyang matagumpay ang pagkopya. Makalipas ang ilang sandali, sa ikalimang akademya, isang pulang liwanag ang bumulusok sa hangin. Isang tao ang tumakbo sa bilis ng isang halimaw, nag-iiwan lamang ng pulang bakas sa kanyang likuran. Lumundag si Yesen sa ere, tumawid sa ibabaw ng mga puno, at ngumiti habang pinagmamasdan ang malayo. Tumalon siya mula sa isang bangin at malumanay na lumapag sa lupa na walang kahit anong pinsala. Napansin ni Yesen ang isang nalalaglag na dahon. Mabilis siyang tumutok dito at biglang sumugod. Habang dahan-daw ang bumabagsak ang dahon, nakatakbo siya patungo rito at nasalo ito bago pa man ito damaykit sa lupa. Mahigpit niyang hinawakan ang dahon at napaisip kung gaano kagilas ang liksi ng Silver Moon Wolf. Muli siyang tumalon at nagpatuloy sa kanyang pagsasanay. Ilang sandali pa, umupo siya sa lupa at nagsimulang magnilay. Isang daloy ng enerhiya ang umiikot sa kanyang dibdib habang iniisip niya kung paano na ngayon ay kapantay na niya ang isang mandirigma pagdating sa bilis, ngunit labis siyang kulang sa lakas. Nais niyang makahanap ng paraan upang mapabilis pa ang kanyang pagunlad. Biglang tinawag siya ni Jiang. Sinabi nitong hindi siya mahanap sa buong akademya at ngayon pala ay lihim siyang nagsasanay. Biglang napahinto si Jiang Bo sa gulat, hinawakan ang dibdib ng kaibigan at sinabing lumakas ito. Tinanong niya kung isa na bang alagad si Yesen. Pagkatapos, bumulong si Jiang Bo at tinanong kung alam niya ang isang paraan upang mas lalong lumakas sa maikling panahon. Agad namang nagtanong si Yesen kung paano. Ngumiti si Jiang Bo at nagtanong kung natikman na ba niya ang dugo ng halimaw. Umiling si Yesen. Ipinahayag ni Jiang na mas mabilis siyang umunlad kaysa kay Yesen dahil ininom niya ito. Nagulat ang binata na may ganoong epekto ang dugo ng halimaw. Napaisip siya nang may panghihinayang kung gaano karaming dugo ng Silver Moon Wolf ang nasayang niya, isang bagay na tila isang panunuya sa kanya. Itinaas ni Jiang Bal ang kanyang daliri at sinabing may isang paraan upang makakuha nito. Agad nang umiti si Yesen at hinimok siyang ipagpatuloy ang paliwanag. Ipinahayag ni Jiang Bo na ang pamunuan ng Linhai Academy ay di pormal na nagtatag ng isang sona sa labas ng lungsod, kung saan isinasagawa ang mga pagsusulit para sa lima, at ang pangunahing layunin ay ang pagkuha ng dugo ng halimaw. Mapanuring nagtanong si Yesen kung anong antas ng mga halimaw ang naruroon, at sinagot siya ni Jiang na medyo mababa na, dahil matagal nang nilipol ang mga pangunahing halimaw, kaya't ang mga natitira na lamang ay ang kanilang subspecies. Napaisip si Yesen at sinabing mukhang kaakit-akit ito, kaya't sulit subukan. Masaya namang sinabi ni Jiang Bal na kung ganoon, gusto ba niyang sumali sa kanyang koponan upang sama-sama silang mang-alap ng dugo ng halimaw. Gayunpaman, hindi makapagdesisyon ang binata kung sasali siya o hindi.
Tinusok siya ni Jiang Bal gamit ang kanyang daliri at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pananahimik. Siya mismo ang nagkwento nito dahil magkaibigan sila. Ngumiti si Yesen at humingi ng paumanhin, sabay sabing sa susunod na lamang siya sasama. Agad namang napasigaw si Jiang Bal, nagbibirong nagtatampo, at sinabing akala niya ay magkaibigan sila, ngunit napakalamig ng kanyang puso. Sumigaw pa ito habang papalayo ang binata, sinasabing kahit hindi siya sumama, mananatili pa rin silang magkaibigan. Habang naglalakad, inisip ni Yesen na kung makikipagtulungan siya sa iba, maaari siyang malagay sa panganib sa hinaharap kung mahahayag ang kanyang kakayahan. Kaya't mas mainam na mag-isa niyang gawin ito. Sa ganitong paraan, siguradong makakakuha siya ng dugo ng halimaw at magiging ganap na mandirigma. Isang buwan ang lumipas. Sa loob ng opisina ng punong guro ng ikalimang akademya, isang lalaking nakapamulsa ang mariing nagpipigil ng galit habang gumagalaw ang mga daliri niya. May galit sa kanyang tinig nang sabihin niyang dahil hindi sila nagpadala ng imbitasyon para sa pagsusulit, wala siyang dahilan upang tanggapin ang isang nagparehistro ng basta-basta. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nagpakalat ng impormasyon tungkol dito. Sa harapan ng lalaki, nakatayo ang pangunahing tauhan, si Yesen, na may ningning sa kanyang mga mata habang sinasabi niyang isa na siyang opisyal na mag-aaral at may karapatan siyang magpatala. Napakagatlabi ang direktor at mariing tinapik ang kanyang daliri sa pisngi, sabay ngiting puno ng kabaliwan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi na nais lamang niyang mabuhay ng mas matagal si Yesen. Ngunit bigla siyang nagalit, kinuha ang isang papel, inihagis ito sa mukha ng binata, at pasigaw na sinabi na tila sabik na itong mamatay. Hindi sumagot si Yesen. Yumuko lang siya at pinulot ang papel na itinapon sa kanya. Nang tiningnan niya ito, nalaman niyang isa itong waiver na nagsasaad na hindi pananagutan ng akademya ang anumang mangyari sakaling siya ay mamatay. Muling umupo ang direktor sa kanyang silya, kinuha ang kanyang tasa ng inumin, at galit na nagsabi na kung nais talagang sumali ni Yesen sa pagsusulit, kailangan niyang pirmahan ang dokumento. Dahan-dahang binasa ni Yesen ang bawat kondisyon sa kontrata, nang biglang sumigaw ang punong guro. Sa nag-aalab na galit, isinigaw niya na kung natatakot itong mamatay, mabuti pang umalis na lang siya at huwag nang aksayahin ang kanyang oras. Narinig ito ng pangunahing tauhan at tumingin sa lalaki ng may paghamak at kawalan ng respeto sa kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas bago siya lumabas ng opisina ng punong guro, naglalakad ng kalmado sa pasilyo. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi habang nakatingin sa hinaharap. Sa mesa ng punong guro, nakalatag ang kontrata ng pagsang-ayon sa kamatayan, may pirma niya ito. Nakatayo ang punong guro sa tabi ng bintana at tinanong ang kanyang sarili kung talagang inakala ng mga batang iyon na isang karaniwang pagsusulit lang ang magaganap. Isang baliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinabing pagsisisihan ng lahat ng hanggal ang kanilang desisyon kalaunan. Lumipas ang ilang oras. Sa bahay ng pangunahing tauhan, kakagising pa lamang ng kanyang nakababatang kapatid. Umupo ito sa kama, humikab ng maluwag, at hinaplos ang kanyang mga mata. Pagkatapos, maingat siyang bumaba sa sahig. Ilang segundo ang lumipas bago siya naglakad patungo sa kusina. Tinatawag ang kanyang kapatid habang inaayos ang kanyang buhok. Ngunit bigla siyang napatigil. Sa mesa, may 3 pinggan ng masasarap na pagkain, na labis niyang ikinagulat. Napatingin siya sa gilid at napansin ang isang piraso ng papel sa ilalim ng lalagyan ng asin. Kinuha niya ito at binasa. Nakasulat doon na may isang mahalagang kaganapan sa akademya at makakabalik ang kanyang kuya makalipas ang 3 araw. Matapos basahin ang tala, tahimik na naitanong ni Yeo sa kanyang sarili kung magiging maayos kaya ang kanyang kapatid. Lumipas ang ilang oras. Isang wasak na lungsod. Isang uwak na may pulang kumikislap na mga mata ang nakaupo sa isang sirang poste ng ilaw. Bigla, sabay-sabay na pumailan lang sa langit ang lahat ng uwak sa guhong lungsod, nagsisigawan ng malakas. Sa buong perimetro ng wasak na lugar, may nakaburdang tansong barbed wire. Maraming tao ang naroon. Sa isang malawak na plaza, nakataas ang mga bandilang may pangalan ng akademya. Sa ilalim ng watawat ng ikalimang akademya, may humigit kumulang 20 katao. Lumapit ang pangunahing tauhan at ang kanyang kaibigan sa grupo. Napatingin siya sa dami ng mga tao at nasambit ng may pagtataka na napakarami palang kalahok dito.
Siyempre, sagot ni Django habang nakapatong sa kanyang balikat ang isang dambuhalang palakol. Lahat ng lima'y kasali. Sa mga mag-aaral ng ikalimang akademya, isang binata ang nakatayo sa gilid na may baliw na ngiti sa kanyang mukha. Mahaba ang kanyang itim na buhok, at katabi niya ang isang dambuhalang lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan. Mapanuring tiningnan ng lalaki ang grupo ng ikalimang akademya bago ngumiti ng malawak, puno ng paghamak sa kanyang mga mata. Sinasabi mo bang pinapayagan ng mga walang kwentang ito na lumahok sa pagsusulit? Tanong ng binata, punong-puno ng paghamak sa kanyang tinig. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay sumagot ng malamig, sa pagsusulit na ito, maaari mong hulihin hindi lang ang mga hayop, kundi pati ang mga kalahok. Mas kaunting mahihina, mas mabuti. Nanlilisik ang mga mata ng binata habang nililinggan ang paligid, pagkatapos ay biglang tumawa. Tama. Mas kaunti ang mga kalahok, mas marami ang pagkakataon para sa malalakas. Kitang-kita mo ba ang lalaking iyon? Tanong ni Django sa pangunahing tauhan habang nakaturo sa binatang nagsasalita. Siya si Mosab, ang henyo ng unang akademya. May ngiting nakakaloko sa kanyang mukha habang iwinawagayway ang kamay. Sa pamilya mo, siya ang pinakamalakas sa bagong henerasyon. Mula sa ilalim ng kanyang mga kilay, pinagmasdan ng pangunahing tauhan si Mosab. Sa isip niya, ngayon lang niya naunawaan kung saan nagmumula ang labis na kaiabangan ng isang tao. Biglang narinig ang tunog ng isang espada na tumama sa lupa. Isang binata na may malakas na mahiwagang aura ang naglalakad palapit kay Shib, na galit na sumisigaw na tumigil ito. Agad niyang tinanong kung sino ang may lakas ng loob na humugat ng espada sa harapan ng unang akademya. Huminto ang binata, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at galit na sumigaw. Tinatawag si Shib at idinagdag na pupugutan niya ito ng ulo. Isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shib. Ikaw na naman ba? Ani Shib nang may panunuya. Tinalo na kita ng 10 beses. Hindi ka pa ba napapagod? Sa parehong sandali, isang baliw na ngiti rin ang lumitaw sa mukha ng lalaking may espada. Ang mga ibon, na parang nakaramdam ng panganib, ay biglang lumipad ng sabay-sabay patungo sa kalangitan. Pinanood ng pangunahing tauhan si Shib, na tila hinahamon ang estrangherong ito sa isang laban. Sa pagkalito, tinanong niya si Jiang kung sino ang taong iyon. Bahagyang nanigas si Jiang bago sumagot, siya si Liang Qi, isang henyo sa espada mula sa ikalawang akademya. Dati na siyang natalo ni Shib ng maraming beses. Sa di kalayuan, dinig ang sigaw ng direktor, na galit habang dumura sa daan. Saan nanggagaling ang mga ganitong klase ng tao? Mariing nakakunot ang kanyang noo, baka sa kanyang mukha ang puot at matinding pagkapuot. Nakahalukip-kap ang kanyang mga braso ng pasiga niyang sinaway ang dalawang nagtatalo. Nakita ito ng pangunahing tauhan at napakuyom ang kanyang kamao sa galit. Sa isip niya, ikaw lang ang tunay na walang koneksyon sa realidad. Ngunit sa halip na ipakita ang kanyang galit, bigla niyang tinaas ang kanyang mga kamay at malakas na sumigaw sa tuwa, sinusuportahan si Yang Qi. Naguluhan si Yang Qi nang marinig ang suporta mula sa estranghero. Sa kanyang isip, tinanong niya ang sarili kung sino ang lalaking ito at bakit siya sumusuporta sa kanya sa halip na kay Shib. Biglang isang napakalaking loudspeaker ang umalingaw sa buong lugar. Ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa labas ng wilderness area. Ang sinumang lalabag ay madidiskwalipika. Galit na sumigaw si Yang Qi, napakapalad mo ngayon. Matapos sabihin ito, inikat niya ng bihasa ang kanyang espada sa kanyang kamay bago ito mariing isinuksok sa kanyang kaluban. Pinagmasdan niya si Shib ng may matinding puot at hinamak ito. Kapag pumasok tayo sa wilderness area, hindi kita bibigyan ng pagkakataong makatakas. Tila natuwa si Shib sa sinabi nito. Isang baliw na tawa ang sumabog mula sa kanya. Doon natin malalaman kung sino ang tunay na mandirigma. Biglang lumapit si Yang Qi sa grupo ng ikalimang akademya, nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Tiningnan niya ang pangunahing tauhan, pagkatapos ay tinawag niya ito, matapang ka rin pala, ha? Pinuri mo ako sa harap mismo ni Shib. Sino ka ba? Nagningning ang mga mata ng pangunahing tauhan at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang sumagot. Ako si Yesan, mula sa ikalimang akademya. Sa sandaling iyon, tila nagbago ang realidad sa paligid nila, na puno ng liwanag ang lahat. Pinagmasdan ni Yesan ang kanyang kausap, na nakahalukip-kap habang may matalas na titig.
Magandang pangalan, ani Yankee. Parang isang piraso ng papel na kayang takpan ng araw. Biglang lumitaw ang isang status window sa harapan ni Yesen. Nakasaad dito ang impormasyon tungkol kay Yankee. Ang kanyang talento sa cultivation ay nasa mababang antas, ngunit ang kanyang talento sa paghawak ng espada ay nasa katamtamang antas. Nagningning lalo ang mga mata ni Yesen. Sa kanyang isipan, naisip niya, hindi rin siya basta-basta. Ang talento niya sa espada ay mas mataas kaysa sa inaakala ko. Matapos mag-isip, iniabot niya ang kanyang kamay kay Yankee. May malapad na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niyang umaasa siyang malalampasan nito si Shab sa pagsusulit. Nabigla si Yankee sa narinig, ngunit agad ding lumitaw ang isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Matapos nito, tinanggap niya ang inabot na kamay at bilang ganti, binati rin niya ng swerte ang pangunahing tauhan, sinasabing dapat itong mabuhay sa pagsubok. Siyempre, sagot ni Yesen. Matapos ang palitang ito, mahigpit nilang piniga ang kamay ng isa't isa. Biglang lumitaw ang isang sistemang bintana sa harap ng pangunahing tauhan, ipinapalam na matagumpay niyang nakupya ang talento sa eskrima. Ilang minuto ang lumipas at isang sigaw mula sa isang malaking speaker ang narinig, inihahayag na malapit nang magsimula ang pagsusulit. Dalawang lalaki ang lumapit sa malaking tarangkahan, naghahanda upang buksan ito. Sumigaw ang tagapagsalita, tinatawag ang mga estudyante mula sa unang akademya upang pumasok. Matapos ang anunsyo, binuksan ng dalawang lalaki ang tarangkahan at agad na sumugod ang mga estudyante ng unang akademya. Ang unang lumusot sa tarangkahan ay si Shab at ang kanyang personal na tagapagbantay. May kasiyahan sa mukha ni Shab, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngumiti ng malapad si Jiang Bal at nagsabi, sa wakas, nagsimula na ang pagsusulit. Mabilis siyang tumakbo palayo sa pangunahing tauhan, sumisigaw na pupunta na siya sa kanyang koponan at magkikita na lang sila mamaya. Mag-ingat, sigaw ni Yesen bilang tugon. Naginat si Yankee, pinagalaw ang kanyang mga kasukasuan, at sinabi, mauuna ang unang akademya, kasunod ang ikalawang akademya, at tayo, ang ikalimang akademya, ang huling papasok. Matapos nito, nagsimula na siyang umalis, kumaway at muling binati ng swerte ang pangunahing tauhan. Iniwan siyang nag-iisa, pinagmamasdan ng papalayong Yanzi na may nag-aapoy na tingin. Nang sa wakas ay mag-isa na siya, bigla siyang sumugod sa kagubatan ng buong bilis. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha, ganap siyang kalmado. Sa mabilis niyang paggalaw, malalaking distansya ang kanyang tinawid habang tumutulak mula sa mga puno. Ilang minuto ang lumipas bago siya lumapag sa isang maliit na clearing. Ibinagsak niya ang kanyang backpack at sa isip ay sinabi, dapat ay akma ang lugar na ito. Matapos iyon, inihampas niya ang kamay sa hangin at binuksan ang sistemang screen. Lumitaw ang isang status window na nagsasaad na matagumpay niyang nakupya ang talento sa eskrima sa intermediate level. Sa ibaba nito, isang tanong ang lumitaw. Nais mo bang simulan ang pagsasanib ngayon? Oo, matatag na sagot ni Yesen sa kanyang isip, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pananabik. Pinindot niya ang, oo, na button. Sa sumunod na sandali, namaga ang kanyang kamay at nabalot ng mga ugat. Masakit, bulong niya sa kanyang isipan. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay, bumaluktot dahil sa matinding sakit. Sa kanyang isip, naisip niyang hindi ito kasing sakit ng dati, ngunit unti-unti na siyang nasasanay rito. Habang nagpipigil ng sakit, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang buong mukha ay nabalot ng namung ugat, at bigla siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Habang nakasubsob sa lupa, bumulong siya sa sarili. Kailangan kong maging mas malakas. Ramdam niya ang matinding sakit na bumabalot sa kanyang katawan, ngunit hindi siya bumigay. Pinaglabanan niya ito hanggang sa huli. Biglang isang matinding enerhiya ng mahika ang lumagapak sa kalangitan. Nakatayo ang pangunahing tauhan nang nakapikit ang mga mata, ngunit sa sumunod na segundo, bigla niya itong idinilat. Mas matindi ang alab ng kanyang tingin, at naglalabas ito ng mas makapangyarihang enerhiya. Mabilis siyang tumindig sa isang posisyon, handang magsanay ng ilang suntok at hampas. Sa isang iglap, winasiwas niya ang kanyang espada. Matapos iyon, sunod-sunod niyang pinaulan ng mabilis at malalakas na atake ang isang punong nasa harapan niya. Sa bilis at lakas ng kanyang mga galaw, hindi lang ang punong iyon ang naputol, pati na rin ang iba pang nasa likod nito,
na isa-isang bumagsak sa lupa. Nang makita ang resulta, binuksan ng pangunahing tauhan ang kanyang status window, at doon ay nakumpirma niyang naidagdag na ang talento para sa intermediate level swordsmanship. Matapos basahin ito, ibinalik ni Yesen ang kanyang espada sa sisidlan, isinuot ang kanyang backpack, at nagsimulang lumakad palayo, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pananibik. Mula sa isang malaking radyo, isang malakas na sigaw ang narinig. Inihahayag na ang unang pangkat ay nakapasok na sa zone. Ang susunod, ang ikalimang akademya. Lahat ng estudyante mula sa ikalimang akademya ay naghanda upang pumasok. Lumipas ang ilang sandali. Habang naglalakad si Yesen sa daan ng zone, maingat niyang tinapakan ang bawat hakbang, iniiwasang lumikha ng ingay. Nakayuko ang kanyang ulo, ngunit patuloy siyang naglalakad ng may pag-iingat. Bigla, isang kumikinang na tentacle ang dahan-daang gumapang mula sa kanyang likuran. Agad niyang narinig ang tunog sa kanyang likod, isang higanteng dragon na may kumikinang na mga mata at matatalim na pangil ang pumailanglang sa kalangitan. Ngunit hindi nagdalawang isip si Yesen. Sa isang iglap, hinugot niya ang kanyang espada mula sa sisidlan. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata habang nakatitig sa dambuhalang halimaw. Malakas na sumanghal ang ahas, naghahanda upang umatake, ngunit mas nauna ang pangunahing tauhan. Mabilis siyang lumundag paitaas, patungo sa kanyang kalaban. Sa loob ng isang segundo, nasa harapan na niya ang higanteng halimaw, na ngayon ay bumubuka ang bunganga upang lunukan siya ng buo. Sa ere, tinaas ni Yesen ang kanyang espada sa likod ng kanyang ulo. Sa isang matalim na paghiwa, naputol niya ang dambuhalang ahas sa dalawa. Walang ibang makikita sa kanyang mukha kundi matinding determinasyon. Maingat siyang lumapag sa lupa habang ang halimaw ay nangingisay, unti-unting nawawala ng buhay matapos mawalan ng ulo. Sa kalmadong galaw, lumapit si Yesen sa naputol na ulo ng halimaw at itinarak ang kanyang espada sa mata nito. Ilang segundo lang ang lumipas, hawak na niya ang higanting mata ng halimaw sa kanyang kamay. Isang puntos para sa akin, aniya, bago itinabi ang mata sa loob ng kanyang backpack. Muli siyang naglakad palayo, tahimik na nagbubuntong hininga. Napakahina ng halimaw na yun, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng isang saglit, naalala niya ang mga patakaran ng pagsusulit. Mas maraming halimaw ang mapapatay, mas mataas ang ranggo sa eksaminasyon. Pero ilang halimaw kaya ang kailangan kung patayin para pumasa? Tanong niya sa sarili. Bumukas ang kanyang system screen, at nakita niya ang preliminary rewards. Ang nangungunang kalahok ay makakakuha ng dugo ng isang mid-level monster at 100,000 yuan. Ang nasa ika-10 ay makakakuha ng dugo ng isang low-level monster. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim, sinuot ang kanyang backpack, at sinabi na mahaba pa ang kanyang lalakbayin. Pagkasabi noon, tumalon siya ng mataas sa hangin at mabilis na sumulong, sabay sambit na anuman ang mangyari, panahon na upang magsimulang mangaso ng mas malalaking hayop. Bigla na lang, isang malakas at nakakasakit sa pusong sigaw ang narinig, isang pagsusumamo ng tulong. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, dumaan ang pangunahing tauhan sa lugar kung saan nagmula ang sigaw. Narinig niya ito at lumingon sa gilid ng may pagtataka. Ang kanyang nakita ang nagpatigil sa kanya. Mula sa bubungan, nakita niyang palapit ang mga halimaw sa isang lalaking may hawak na palakol. Sa likod nito, nakahandusay ang mga bangkay ng kanyang mga kasama. Agad niyang nakilala ang lalaki, si Jiang, ang kanyang kaibigan, na nanginginig sa takot habang sumisigaw na hindi pa siya dapat mamatay dahil hindi pa nga siya nakakapag-asawa. Palapit ng palapit ang malalaking asong may nagliliyab na mga mata. Sa sobrang takot, bigla na lang ibinagsak ni Jiang ang kanyang sandata at mabilis na tumakbo palayo. Ngunit isa sa mga lobo ang agad na sumugod sa kanya. Nakita ng pangunahing tauhan ang lahat ng ito at napagtanto niyang napakasama ng sitwasyon. Sa mismong sandaling iyon, hinugot niya ang isang palaso mula sa kanyang lalagyan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang espada at hinatak ang pana, itinapat sa kanyang target. Matapos niyang ituon ang kanyang tingin, pinakawalan niya ang palaso sa di kapani-paniwalang bilis. Tumagos ang palaso sa katawan ng lobo, at bumagsak itong patay sa lupa. Nakita ito ni Jiang at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat. Biglang lumitaw ang pangunahing tauhan sa harapan niya. Lumingon ito at tinanong kung sapat na bang kabayaran ang tulong kapalit ng mga puntos.
Nauutol na sinambit ni Jiang ang pangalan ni Yesen, nanginginig sa takot nang makilala ang kanyang kaibigan at tagapagligtas. Bigla siyang napasigaw, sinabihan si Yesen na tumakas dahil hindi niya kakayanin ang mabangis na mga lobo. Nakikita sa kanyang mga mata ang hilakbot at ang malamig na pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ngunit hindi nakinig si Yesen. Isang malisyosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at ang kanyang buong katawan ay napalibutan ng napakalakas na enerhiyang mahika. Ginamit niya ang teknik ng bilis na talento. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod, balot ng mahiwagang enerhiya. Napakabilis niyang kumilos kaya walang ni isang halimaw ang nakaabot sa kanya. Ngunit bigla siyang huminto. Sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na sumugod ang mababangas na halimaw sa kanya. Hindi nagatubili si Yesen, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Napalibutan siya ng hindi kapani-pani walang lakas at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa kulay pulang apoy. Ginamit niya ang kasanayan sa espada ng talento. Sa isang iglap, nagsimula siyang pumutol at maghiwa ng mga halimaw. Bumalot ang dugo sa paligid habang walang habas niyang pinupugutan ang mga halimaw ng kanyang espada. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding uhaw sa labanan. Si Jiang Bal ay nanunood, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ilang segundo lang ang lumipas, ngunit tapos na ang lahat. Nagkalat sa lupa ang mga naputol-putol na bangkay ng mga lobo, at sa gitna ay nakatayo ang pangunahing tauhan, hindi man lang nasugatan. Grabe, mahinang bulong ni Jiang Bal habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Ilang minuto ang lumipas, pinutol ng pangunahing tauhan ang isang bahagi ng bibig ng patay na lobo. Kinuha niya ang pangil nito at inilagay sa kanyang bag. Pagkatapos, humarap siya kay Jiang Bal at sinabing, gaya ng kanilang kasunduan, kukunin niya ang lahat ng puntos mula sa mga lobo. Siyempre, sagot ni Jiang Bal, wala nang magawa kundi pumayag. Ilang minuto ang lumipas, muling isinukbit niya ang backpack sa kanyang balikat. Pagharap sa kanyang kaibigan, tinanong niya kung balak pa nitong magpatuloy. Si Jiang, nakaupo sa lupa, ay bumantong hininga ng malalim at sumagot na tapos na siya. May pait sa kanyang mga mata habang nakatingin sa lupa, sinabi niyang mas mapanganib ang pagsusulit kaysa sa inaasahan niya. Idinagdag niya na maswerte pa siyang nakaligtas. Pagtingin sa gilid, nakita niya ang kanyang patay na kasama. Matapos iyon, sinabi niyang malubha ang mga sugat ng kanyang mga kakampi, kaya kailangan nilang mailabas ang mga ito kaagad. Pagtingin sa ibang direksyon, nakita niya ang tatlo pa niyang kaibigan. Sinabi niya pagkatapos nito na kailangang mabuhay ang kanyang mga kasama. Narinig ito ng pangunahing tauhan at bumantong hininga siya ng malalim, saka sinabi na tila ito na lang ang magagawa ni Jiang sa ngayon. Pagkatapos noon, nagsimula siyang umalis nang biglang tinawag siya ni Jiang Bi at hiniling na maghintay. Ilang segundo ang lumipas, sumigaw ang lalaki at sinabing may natagpo ang mga pseudo-monster sa kailaliman ng zona, kaya dapat siyang mag-ingat. Lumingon si Yesen, nagulat, at nagtanong kung anong klaseng pseudo-monsters ang tinutukoy nito. Sa mismong sandaling iyon, naalala niya ang gradation ng mga halimaw, ang monster, ang pinakamalakas, kasunod ang pseudo-monster, at ang pinakamahina ay ang beast. Ibinaba ni Jiang Bi ang kanyang ulo at sinabi niyang narinig niyang sinubukang atakihin ng mga estudyante mula sa unang akademya ang isang ahas na higit sa 10 metro ang haba, isa sa mga pseudo-monsters. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa kaibigan, at malakas na sinabi na ang pagpatay sa isa ay magbibigay ng 500 puntos. Nang marinig ito, lumitaw ang isang baliw na ngiti sa mukha ng pangunahing tauhan, at nagningning ang kanyang mga mata. Tumakbo siya papunta sa kanyang kaibigan, hinawakan ito sa balikat, at sumigaw, tinatanong kung nasaan ang halimaw ngayon. Itinuro ni Jiang Bi ang direksyon sa timog silangan. Ilang segundo ang lumipas, tiningnan ni Yesen ang direksyong tinuturo nito at nakita niyang ang buong paligid ay balot ng makapangyarihang enerhiyang mahika. Sa sumunod na segundo, lumipad siya, nag-iiwan ng alikabok sa kanyang likuran. Napapalibutan ng makapangyarihang enerhiya ng kanyang bilis na kakayahan, tumakbo siya patungo sa timog silangan, may matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Sinabi niyang hindi madaling makuha ang 500 puntos, idinagdag na kung siya ang makakakuha nito, tiyak na mapapasa kamay niya ang unang pwesto. Habang pinagmamasdan ng kaibigang papalayo, sabik na sumigaw si Jiang Bi, hinihiling kay Yesen na mag-ingat.
Lumipas ang ilang oras, at ang pangunahing tauhan, na tumatakbo sa napakatinding bilis, ay nag-iwan ng lilang bakas ng kanyang makapangyarihang enerhiya. Tumakbo siya sa lupa ng may malakas na yabag, tinatahak ang malalayong distansya sa di kapanipaniwalang bilis. Bigla, narating niya ang isang tulay. Sa gilid ng kanyang paningin, may napansin siyang labis na ikinagulat niya. Sa mismong sandaling iyon, huminto siya bigla. Sa hindi kalayuan sa harapan niya, nakita niya ang maraming bangkay. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang mga patay na katawan. Nang mas mapagmasdan niya ang kanilang uniforme, nakilala niya ito, mga estudyante mula sa unang akademya. Sa sumunod na segundo, isang malakas na pagsabog ang narinig sa gilid. Nang tingnan ang pinagmulan nito, malamig na nagtanong ang pangunahing tauhan kung nandoon nga siya. Matapos sabihin ang mga salitang iyon, tumalon siya ng mataas sa hangin at lumipad patungo sa gitna ng pagsabog. Sa loob lamang ng isang segundo, narating niya ang lugar na kailangan niyang puntahan. Bumagsak siya sa bubong ng isang wasak na gusali. Nakapandong, sumilip siya pababa at nakita ang maraming estudyante mula sa unang akademya. Maingat siyang laming-galinga, at bigla siyang may nakita na lubhang ikinagulat niya. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang dambuhalang ahas na halimaw ang matinding nakikipaglaban sa mga estudyante. Ito ba talaga ang pseudo-monster? Tanong ni Yeson sa kanyang isip. Samantala, isang lalaki na nagngangalang Shib ang sumigaw mula sa gilid, sugod. At ang lahat ng estudyante, kasama ang kanyang bantay, ay sumugod sa halimaw. Ang puntos para sa halimaw na ito ay magiging akin. Sigaw niya, ipinapalam sa lahat ang kanyang layunin. Matapos sabihin iyon, tumalon siya at buong lakas na humataw ng espada sa makapal na kaliskis ng halimaw, ngunit hindi man lang ito nag-iwan ng gasgas. Hindi rin tumigil sa pag-atake ang kanyang bantay. Maya-maya, lumingon ang bantay sa kanyang Panginoon at sumigaw, malapit nang maubos ang lakas ng ahas. Panahon na para tapusin ito. Itinaas ng pseudo-monster ang pangit nitong ulo at malakas na umatungal sa galit. Narinig ito ni Shib at buong puwersang sumipa sa lupa, sabay sigaw, akin ito. May baliw ng ngiti sa kanyang mukha habang inihahanda ang panghuling dagok. Itinaas niya ang kanyang espada sa kanyang likuran, lumipad patungo sa dambuhalang ahas, na siya namang bumukas ang bunganga upang salubungin ang kalaban nito. Sa buong bilis, sumugod si Shib, nakahanda ng tapusin ang laban sa isang hampas. Sa sumunod na segundo, sinaksak niya ang kanyang espada sa katawan ng halimaw, at agad na bumulwak ang dugo. May pagkabaliw sa kanyang mga mata habang isinasabsob palalo ang espada sa laman ng halimaw. Direktang tumusok ang kanyang espada sa noo ng dambuhalang ahas, dahilan upang ito ay magpumiglas at sumigaw ng malakas sa sakit. Nagtagumpay ako, sigaw ni Shib sa kanyang isip, may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya balak huminto, ngunit biglang humaginit ang buntot ng ahas at tumama sa kanya ng may matinding puwersa. Napakalakas ng impakto ng tama, kaya't tumilapon si Shib sa isang wasak na gusali, lumipad sa ere, at bumangga ng buong bilis, nag-iwan ng malaking hukay sa pader. Ilang segundo ang lumipas, dahan-daw ang itinaas ni Shib ang kanyang ulo, may parehong ngiti pa rin sa kanyang mukha, at sinabing, ang 500 puntos ay magiging akin pa rin. Biglang nanginag ang dambuhalang ahas, saka bumagsak sa lupa. Mula sa bubong, tahimik na pinagmasdan ito ng pangunahing tauhan. Patay na ba talaga ang halimaw? Tanong niya sa sarili. Matapos ang isang saglit ng katahimikan, madiin niyang pinagsalikop ang kanyang kamao, at may galit na binulong, kung nakarating lang ako ng mas maaga. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Matapos iyon, hindi umalis ang pangunahing tauhan. Nanatili siya upang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, bumangon si Shib, saka malakas na sinuntok ang isang dambuhalang bato sa harapan niya, dahilan upang lumipad ito ng napakalayo. Matapos iyon, dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa halimaw. Yumuko ang kanyang bantay at binati siya sa tagumpay. May malawak na ngiti sa mukha ni Shib habang malisyosong tumawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinigpitan ang kanyang mga kamao, sabay sigaw ng malakas, ngayon, ang unang pwesto ay akin ang nararapat.
Sa oras na iyon, nakahandusay sa lupa ang dambuhalang ahas, tila wala ng buhay. Ngunit bigla, nagbago ang kulay ng balat nito, at bumukas ang nag-aapoy nitong mga mata. Sa mismong sandaling iyon, bumangon ito mula sa lupa, itinaas ang ulo, at malakas na umatungal sa matinding galit. Isang nakakikilabot na enerhiya ang bumalot sa buong paligid, dahilan upang mapasigaw sa takot ang mga estudyante ng unang akademya. Bakit buhay pa rin ang halimaw na to? Sigaw nila, puno ng sindik. Sa susunod na segundo, isang napakalakas na hampas mula sa buntot ng halimaw ang nagpataob sa kanila, dahilan upang magsiliparan sila sa iba't ibang direksyon. Agad namang tumalon paatras si Sheeb at ang kanyang bantay, handang lumaban muli. Nanginginig sa galit, mariing kinagat ni Sheeb ang kanyang labi. Sa kanyang isipan, naiinis niyang naitanong, pumasok ba ito sa estado ng Bloody Flash? Biglang pumailang lang sa langit ang dambuhalang ahas at mabilis na tumakas. Nang makita ito, napanganga si Sheeb at sumigaw, hindi ito isang pseudo-monster. Isa itong ganap na halimaw. Nang marinig ito, natigilan ang lahat ng estudyante ng unang akademya. Nanginginig nilang tinanong kung dapat pa ba nilang habulin ang isang halimaw na ganito kalakas. Siyempre, sigaw ni Sheeb sa galit. Humarap siya sa lahat ng estudyante at idinagdag, ang halimaw na ito ay may halagang 1,000 puntos. 1,000, bulalas ng mga estudyante, hindi makapaniwala. Sa mismong sandaling iyon, sumugod silang lahat upang habulin ang halimaw, sabay sigaw, hindi tayo pwedeng magpahuli. Sa kanyang isipan, naisip ni Sheeb na lubhang nanghina ang dambuhalang ahas mula sa kanilang mga naunang pag-atake. Kailangan nilang maabyutin ito bago pa maaga ng iba ang pagkakataong patayin ito. Napakadiin ng kanyang ekspresyon, at may galit sa kanyang mga mata nang sabihin niyang, kung hindi natin ito matapos ngayon, mauuwi lang sa wala ang lahat ng ating pagsisikap. Habang abala ang lahat sa paghabol, nanatili pa rin ang pangunahing tauhan sa bubong ng gusali. Isang makapangyarihang aura ng bilis ang bumalot sa kanya, at naisip niyang, hindi ko inasahan na may lalabas na isang halimaw na nagkakahalaga ng 1,000 puntos dito. Nagningning ang kanyang mga mata habang unti-unting lumitaw ang isang baliw na ngiti sa kanyang mukha. Lumingon siya sa direksyon kung saan patungo ang lahat. Ako ang pinakamabilis sa kanilang lahat, bulong niya sa sarili. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa sahig at mariing sinabi, kailangan kong gamitin ang aking talento sa bilis ng todo. Sa mismong sandaling iyon, lumakas ng maraming beses ang kanyang aura. Ang kanyang mga mata ay nagningning, puno ng di matitinag na determinasyon. Napagtanto niyang ito na ang tamang sandali. Simulan na natin, sabi niya sa isip. Sa sandaling iyon, lumipad siya paitaas, tumalon ng mataas sa langit, habang nag-iiwan ng mahiwagang bakas sa ere. Sa loob lamang ng ilang segundo, napakalayo na ng kanyang narating, sinusubukang habulin at hanapin ang halimaw. Samantala, mabilis na gumagalaw ang dambuhalang ahas, nag-iiwan ng kulay lilang uhog sa lupa. Agad itong gumapang patungo sa isang wasak na gusali, waring nagtatangkang magtago. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang pangunahing tauhan mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa na may malakas na dagandong. Napansin niyang may bakas sa lupa at agad niya itong sinundan. Hindi pa dumarating ang mga estudyante ng unang akademya. Napakaganda, bulong niya sa sarili. Lumuhad siya at sinuri ang bakas, isang malapot na uhog. Ipinasok niya ang daliri rito, hinawakan ito upang alamin kung gaano na ito katagal. Itinaas niya ang daliri sa mukha at nakumpirmang naroon lamang kamakailan ang halimaw. Pagkatapos noon, itinaas niya ang ulo at nakita ang isang napakalaking wasak na gusali sa harapan niya. Nagkubli kaya ang halimaw sa loob? Tanong niya sa sarili. Muling ibinaba niya ang ulo, at sa kanyang kumikislap na mga mata at mapanuksong ngiti, sinabi niya, mukhang makukuha ko na ang 1,000 puntos. Sa pagpasok niya sa gusali, agad niyang naramdaman ang matinding enerhiya ng halimaw na bumabalot sa paligid. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong, habang ang sarili niyang enerhiya ay unti-unting pumuno rin sa lugar. Sa isip niya, sinabi niyang, nandito lang ang halimaw sa paligid. Ngunit bigla, isang eksena ang nagpagulat sa kanya, dahilan upang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi. Sa harapan niya, ang dambuhalang halimaw ay nakabuka ang bibig, tila may hinihintay. Mula sa isang kakaibang bato sa kisame, dahan-daang bumubuo ang isang maliit na patak ng likido.
Dahan-dahan itong nahulog at lumagpak direkta sa bibig ng ahas. Ano ang iniinom ng dambuhalang ahas? Tanong ni Jason sa sarili. Alam niyang hindi ito ordinaryong tubig. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at tensyonado. Hindi na siya nag-atubili pa. Agad niyang hinugot ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Sa mismong sandaling iyon, nagbago ang kanyang aura. Tumindig siya sa isang panlaban na poster, at may mapanuksong ngiti. Sinabi niya, iisipin ko na lang yan pagkatapos kong makuha ang 1,000 puntos. Pagkasabi noon, sumugod siya ng buong lakas, nag-iiwan ng maliit na pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Nagningas ang kanyang mga mata habang lumipad siya patungo sa dambuhalang halimaw. Napansin din ng ahas ang kanyang pag-atake at agad na napagtantong kailangan na nitong harapin ang lalaking ito. Mabilis nitong inundayan ng isang napakalaking hampas gamit ang higanting kamay nito. Nagulat si Jason sa nakita. Sinubukan niyang umiwas, ngunit bago pa siya makagalaw, bumagsak ang kamay ng halimaw sa lupa, lumikha ng isang napakalakas na alon ng enerhiya. Nahadyap siya ng puwersa ng pag-atake at napalipad paatros. Subalit hindi siya nawalan ng pag-asa. Habang nasa ere, mabilis niyang hinugot ang kanyang pana. Sa loob ng kulang 1 segundo, hinugot niya ang 3 palaso at inihanda ang kanyang sarili. Nakaposisyon siyang nakabaligtad sa hangin, hawak ang nakahandang pana, handa ng pakawalan ng 3 palaso sa dambuhalang halimaw.